I-try kong i-record. Yan. Para pwedeng i-replay. Yan. Ang sinabi dito sa Genesis 1, 26-27, magkakaroon sila ng pamamahala. Saan? Saan? Ano yung ibinigay sa kanila na ipagkakatiwala sa kanila? Isda sa dagat, ibon sa himpapawid, hayop sa buong lupa. Napansin niyo yan? Lahat ng area, di ba? Sa dagat, sa himpapawid, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. So, parang sinabi, bibigyan ko sila ng pamamahala sa lahat nung ginawa ng Diyos. Naalala niyo kung ano yung ginawa ng Diyos nung Genesis chapter 1 from day 1 hanggang day 6? Yes. Yes? Gawan ng Ng arawan. Oo, pati yung kahoy. mga nakikita natin sa Dagat. taas, sa ibaba, di ba? Sa langit. Langit at lupa. Tubig, lahat yan. Tubig, yama. Kasama doon, di ba? Sabi dito, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang, siya ay kanyang nilalang na lalaki at babae. Si God, si Adam. So, isa sa aspeto nung sinabing nilalang tayo ayon sa larawan ng Diyos is yung pagiging may-ari. Kasi Diyos yung gumawa, siya yung may-ari. Binigyan niya yung tao ng authority para siya yung mamahala doon sa ginawa niya. So, imbis na halimbawa, Diyos ang gumawa niya, di ba? Pero hindi yung Diyos ang haharap doon sa mga ginawa niya, kundi yung tao ang tatayo in place sa kanya. So, binigyan niya ng authority yung tao. Sa kanya pinamahala. So, dito, kumbaga, ang Diyos ang may-ari, ang ginawa niyang manager, tao. Di ba? Okay. Yes. Tapos, tignan pa natin itong sumunod sa verse 28. Sila ay binasbasan ng Diyos at sa kanila ay sinabi ng Diyos, kayo ay magkaroon ng mga anak at magpakarami. Dito pala nanggaling yung yung utos, di ba? Na magpakarami. Punuin nyo ang lupa at supilin ninyo ito. Yung word na supilin, anong ibig sabihin nun? Supilin. Pag sinabing supilin nyo, Ano ba yun? Yung Alagaan. isang sense alagaan. mahalin? Diba? Kontrolin. Bukod sa alagaan, ano Ay, ibig sabihin supilin? Parang, isa na rin yung kontrolin. Ayun, kontrolin, di ba? Ano ba tawag doon? Ibig sabihin, ikaw kasi yung mamamahala, dapat ikaw yung parang magsasabi kung ano yung dapat mangyari. Supilin, di ba? So, punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat. Ito, inulit na naman. Sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ngayon, sa Bible kasi, lalong-lalo na sa Old Testament, na sulat siya sa Hebrew, bawat culture may iba-ibang style kung paano nila isusulat yung mga bagay na sinusulat nila. Ngayon, yung Hebrew kasi is wala naman silang wala silang katulad natin na exclamation point halimbawa. Diba? So, isa sa paraan nila para ipakita ng bagay na sinusulat nila is importante. Ang gagawin nila, uulitin nila. So, makita nyo kung paano inulit dito. Dito sa verse 26. Diba? Sinabi yung isda sa dagat, ibon sa himpapawid, hayop sa buong lupa. Tapos pagdating ng 28, inulit yon. Isda sa dagat, ibon sa himpapawid, tapos bawat bagay na buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, importante siya. So, pag sa Bible may nakita kayong ganon, inuulit, ibig sabihin, bigyan ng pansin yan kasi importante. Ngayon, dito sa sinabi ng Diyos sa Genesis, tungkol sa pamamahala, tungkol sa bibigyan ko kayo ng authority para supilin,
pag nabasa niyo to, ano yung pagkakaintindi niyo? Halimbawa, kayo si Eva sa si Adan. Na sinabi sa inyo ng Diyos ito. Kayo ang mamamahala sa isla sa dagat, sa ibon sa himpapawid, May karapatan. may May karapatan. karapatan. Mm. Mm. So una, may karapatan. Ano pa? Ano pa Leader. yung maintindihan natin dito? Parang leader ka, ikaw yung mamamahala sa kanila. Paano ba yung explain mo? Siya mamamahala doon sa mga puno, sa, Sa mga lahat hayop, ng- sa bibigyan niya ng mga pangalan. Mag-aalaga, parang ganun po. Alaga. So ikaw yung mag-aalaga. Mm. So, May pananagutan ka. yun. Ayun, Yes, oo. pananagutan. Dalawa ito, ano? Unang-una, yung sinabi kanina ni Emmy, meron kang karapatan, meron kang authority. Yes. Pero kasama nung karapatan, authority, yung pananagutan. Pananagutan, ayun. So, hindi pwedeng paghiwalayin 'yan. Kasi ang tao ngayon, ang nasa isip lang nila, Nagutan. sila yung may karapatan, so ina-abuse nila yung nature, yung creation. Nawala yung pananagutan. So, pag ikaw, manager ka, ibig sabihin, hindi sa'yo. Di ba? Kaya nga manager. Sinong may-ari? Tagapamahala lang. Sino ang may-ari? Kung ikaw yung manager, sino yung may-ari? Yung Panginoon. Panginoon, di ba? So, yung Panginoon, siya yung owner. Siya yung may-ari. Okay. Muchacho. Oo. Satyo, di ba? Yes, Kung such sa kahit yan. Di ba? So, creator. gusto kong siguraduhin na malinaw sa atin itong konsepto na to bago tayo pumunta sa mga susunod na verse. Kasi sa Bible study, sa religion, pag nag-aral ng tungkol sa Diyos, tungkol sa pag-ibig ng Panginoon, tungkol sa mga ganong bagay, okay lang. Ngayon, pagdating sa stewardship o pagdating sa pera, pagdating sa mga bagay, minsan doon nagkakaroon ng parang agam-agam. Kaya gusto kong maliwanag sa atin yung pundasyon ng stewardship bago tayo pumunta dun sa mga susunod na pag-aaralan natin. So, may question kayo dito sa konsepto na ang Diyos ang may-ari, tayo yung binigyan niya ng responsibilidad sa pamamahala. Wala po. Wala. Okay. So, pupunta tayo sa susunod. Ito. So, kaya ang sabi ng Panginoon kay Eva sa kay Adan sa chapter 2, verse 15, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang Bungkalin at ingatan. Ito, lumabas na dito yung pananagutan, di ba? In charge. Kahit pala dati, may trabaho na ang tao. Ang sabi kay Eva Tadan, bungkalin. Ano ibig sabihin ng bungkalin? Parang hirap niya. Kakalkalin. Oh, sino sa inyo mahilig sa gardening? Ako. Gagarden ako. Bungkalin mahilig sa at gardening, di ba? ingatan. Yes. So, bakit mahalaga na bubungkalin mo yung lupa? Para Bungkalin madaling kasi taniman. magtatanim. Para ano? Madaling taniman. Taniman. Para lumambot oo. Para mas lalong lumago yung halaman, di ba? Oo. Kaya mo siya bubungkalin. So, ibig sabihin, nung ibinigay sa kanila yung pinamahala sa kanila, isa sa responsibilidad nila, siguraduhin nila na mas lalo pa siyang lalago. Mas lalo pa siyang gaganda. At ang sabi dito, ingatan. Okay? So, may responsibilidad ka doon sa binigay sa'yo. Punta tayo dito sa susunod. Kahit yung mga bagay na itinuturing nating properties natin, ano ba, bumili ka ng bahay, nakalagay sa pangalan mo. Bumili ka ng lupa, nakalagay sa pangalan mo.
lahat ng mga possessions na yun, kahit yung pera na nasa bulsa mo, pag-aari ka ng Panginoon. Okay? Ngunit Yes. sino ba ako Mm. at ano ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo. Iyo is ang Panginoong Diyos, di ba? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo Mula sa iyo. at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo. Sa iyo. So, ibinigay sa atin ng Diyos, create niya, ibinigay niya sa atin. Tapos, meron tayong pagkakataon na ibigay uli sa Kanya. Ito yung nakasulat dito sa verse na to. So, yung ibinibigay natin sa Diyos, actually, sa Diyos yun, di ba? Pinamahala nga lang sa atin eh. So, ito yung konsepto ng stewardship, ng pamamahala. Okay? So, ituloy lang natin kasi gusto ko makarating tayo sa bandang huli. Yung sa bandang huli kasi is importante siya. Ang sabi pa dito sa Psalms, mga awit, verse 24, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. So, ang tanong, pag sinabing ang lupa, ano yung ang lupa? Nasaan yung lupa? Ang lupa, Lahat ng yung lupa. tinitirhan, yung earth. Itong earth, di ba? Yung kinatatayuan natin. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. So, walang exception dito. Libutan. Ang sanlibutan, ibig sabihin, yung buong mundo, at silang naninirahan dito. So, sakop na sakop tayo dito, di ba? Kasi tayo ay nasa lupa, tayo ay nasa sanlibutan, naninirahan tayo doon. So, ang sabi ng Diyos, sa Panginoon tayo. Okay? At sa Hagay, chapter 2, verse 8, akin ang pilak at akin ang ginto, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, walang exception. Ano po yung Hagay po sa English? Hagay din. Double G nga lang. Hagay, may ano palang Hagay? Saan ba Ano Ngayon siya? ko lang nabasa. Sa New Testament pa ba yan? Sa Old Testament. Sa Old. Sa Old Testament Hagay. siya, oo. Meron, oo. Hagay. Kung tinignan mo dyan, ang spelling Oo, niya is meron. ganito, Hagay. Yan. Oo, ganyan. Pag sa Tagalog, 1G lang. Oo. Oo. Ayun. Hagay. Oh, hindi ko pa nababasa to. Si Hagay. Okay. Si Hagay ay isa siya sa mga dati, sa tinatawag na minor prophets. Okay? So, ito is personal ng pa-personal. Itong mga verse na binabasa natin. Ang sabi dito, kahit daw yung katawan natin, kahit yung ating espiritu. Kasi, saan nga ba naman galing yung hininga ng buhay natin? Sa Diyos din naman, di ba? Sa Panginoon din yan. At hindi lang yun. So, yung gumawa sa atin, ang sabi dito is siya din yung tumubos sa atin. So, 2 beses na tayo ay pag-aari ng Diyos. Siya ang gumawa at siya din yung tumubos. Pag binasa natin dito sa 1 Corinto, chapter 6, verse 19, o hindi ba nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap nyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili? So, yung katawan natin, hindi sa atin. Pinapamahala lang sa atin. Di ba? Tama, kaya dapat iniingatan. Dapat ingatan natin kasi pag-aari ng Diyos yan, di ba? Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin nyo ang inyong katawan, ang Diyos. So, pag nagsimula nating maisip na ang lahat ng bagay, kasama na yung katawan natin, kasama na yung mga ari-arian natin ay sa Diyos, mag-iiba yung tingin natin doon. Kung ngayon is, ang tawag dito, inaabuso natin yung katawan natin,
pag nalaman mo na sa Diyos yung katawan mo, magdadalawang isip ka, di ba? So, ganun na rin yung mga ari-arian natin. Kung halimbawa is, iniisip natin, ako naman yung naghirap dito. So, ako yung bahala kung anong gusto kong gawin. Pag naisip mo na yun ay bigay sa'yo ng Diyos, mas magiging maingat ka kung paano mo siya gagamitin. Okay? So, punta tayo dito sa susunod, sa 1 Pedro, Kapitulo 1. Ang sabi dito, nalalaman niyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minanan niyo sa inyong mga ninuno. Hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. So kung iisipin natin, yung pinangtubos sa atin, yung napag-aralan natin sa sanctuary, ano yung pinangtubos sa atin? Hindi, mapapatawad lang. Ano yung pinambayad sa kasalanan natin? Kamatayan. Diba? Kamatayan. Namatay si Jesus para sa kasalanan natin. So ang pinangtubos sa atin, buhay ng anak ng Diyos. Parang ang hirap isipin, ano? Kordero ng yung Diyos nagbuhis ng buhay para sa kasalanan natin. Okay. So, ano yung pwede nating gawin para dito sa tinatawag na stewardship? So, unang-una, ang sabi dito sa Efeso 5, versikulo 2, at lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. So, ang sinabi dito is, ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog. Yung salitang handog, medyo malalim Alay. sa Tagalog. Anong ibig Alay sabihin po. sa English, yung handog? Alay. Ano ba tawag doon? Offer. Ayun. Offering, di ba? Offering. So, familiar tayo sa salitang offering, lalong-lalo na pag sa simbahan, di ba? Sa church. Magbibigay tayo ng offering. So, ang sabi dito, si Jesus, ibinigay yung kanyang sarili para sa atin bilang handog. So, si Kristo yung unang nagbigay ng offering. Ibinigay niya yung sarili niya para sa atin, at ganun na rin, alay sa Diyos. Ang sabi dito, para maging samyo ng masarap na amoy. Kasi pag tao, makasalanan, ano sa tingin niyo ang amoy ng tao na makasalanan? Sige. Masangsang. Di ba? Ang taong makasalanan, yung gawa ng taong makasalanan, May ang amoy bagoong. niyan is masangsang, di ba? Kaya si Kristo ang kinakailangang magbuwis ng buhay kasi yung offering niya, siya ay walang kasalanan. Yun yung offering na kaaya-aya sa Panginoong Diyos. Kaya ang sabi dito, maging samyo. Yung samyo is yung amoy, di ba? Maging samyo ng masarap na amoy. Yung scent. Okay? So, ang idea dito is si Kristo yung unang nagbigay ng handog sa atin at alay sa Diyos. Okay? Isa pang pwede natin gawin. Ang sabi dito, kaya nga, ito nasa Romans chapter 12, Romans chapter 12 verse 1 and 2. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Ayun na naman yung salita, alay sa kahandog. Banal, nakasiya-siya sa Diyos na siya niyong makatwirang paglilingkod. Mag-ano muna tayo dito sa verse 1. Itong sinabi ni Pablo dito sa verse 1. Ang sabi niya dito, isinasamo ko sa inyo. Parang nakikiusap si Pablo dito, di ba? Sabi niya, ang isang pwede natin gawin as part ng stewardship
inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Yung sentence na yon, inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Ano Parang ang ang hirap pagkakaintindi nito? ipaliwanag. I-offer ang katawan ano. Ibig sabihin wala kang Yung mga kasalanan. katawan na isang handog na buhay. Ang tatandaan nyo nung pinag-aralan natin yung sanctuary, pag merong yung isang makasalanan, pag meron siyang dinalang offering, ano nangyayari sa offering? Yung tupa, yung kambing. Inaano. Then, Anong nangyayari doon sa offering? Pinapatay doon. sinusunog po. Namamatay, di ba? Oo, pinapatay. Pag sinabi nating alay o offering, ito is meron tong kaya magandang napag-aralan natin yung sanctuary. Kasi mapapansin nyo, di ba? Sa Bible, pag nagsalita sila, merong offering, anong ibig nila sabihin ng alay, handog, di ba? So, hinango nila ito dun sa sanctuary. Kaya ini-stress, nililinaw dito ni Pablo na yung tayo, pag naghandog tayo, handog natin yung katawan natin na isang handog na buhay. Kasi karaniwan yung handog, ino-offer, mamamatay, di ba? Pero tayo, di ba, nung tinanggap natin si Jesus, di ba, nabaptize ka na. Namatay na yung lumang tao doon sa tubig. Diba? Tapos na yung baptism mo. Ang kausap ni Pablo dito, mga Christian na. Ibig sabihin, tapos na sila sa baptism. Namatay na yung lumang tao, nabuhay na yung bago. Ngayon, sinasabi dito ni Pablo, ngayong mga Kristiyano na kayo, di ba? Inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Ibig sabihin, tayo dapat gumagawa para sa Panginoon. Hindi, pagpatay kasi is wala nang gagawin, di ba? Tayo is alay, handog na buhay. Ngayon, paano natin gagawin yan? Ang sabi dito sa verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan nyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. So, isang paraan para ialay natin ang sarili natin na buhay na handog sa Diyos, huwag daw nating tularan ang sanlibutang ito. Huwag maging makasalanan. Oo. So, dapat maging living sacrifice tayo, handog na buhay, na nakikita ng iba. Living sacrifice. So, pag nakita ng iba, yung gawa natin, ang mabibigyan ng luwalhati ay ang Diyos. So, nakita niyo yung connection? Pag inalay natin yung sarili natin sa Diyos, ibig sabihin, hindi tayo magiging katulad ng salibutan. Ang gagawin natin, yung mga sinasabi sa atin ng Biblia na dapat natin gawin. At pag nakita yun ng tao, masasabi nila, uy, anong nagbago? Bakit naging ganyan siya, di ba? Dati, alam ko, palaaway yan, di ba? Alam ko, palamura yan. Bakit nagbago, di ba? Aray ko. Sorry hindi ko alam yan. Ako, aray ko. Aray ko. Ako din, Aray ko yun. So, pag nakita ng tao na ginago siya ng Panginoon, di ba? Yung papuri, yung luwalhati, napupunta sa Diyos. So, ito yung isang bagay na pwede nating ialay sa Panginoon. So, ibig sabihin ng offering, hindi siya laging pera. Kasi minsan, pag ang pinag-uusapan ng offering, ang unang pumapasok sa isip ng tao is pera. Sobre, di ba? Pero pag tinignan mo sa Biblia, yung pinakamahalagang offering, ang sabi dito, inyong ialay ang inyong mga katawan, ibig sabihin sa sarili natin, na isang handog na buhay. Okay? So, pag pinag-usapan natin is stewardship, pamamahala,
ang unang-unang responsibilidad natin, yung sarili natin, paano natin iaalay yung sarili natin sa Diyos? Ang sabi ni Pablo dito, ialay ang sarili na buhay, huwag nating tularan ang sanlibutan ito. Maging example tayo kung ano ang isang tunay na Kristiyano. Okay? So, may question dito sa verse na ito? Wala po. Wala po. Okay. Okay. Itong susunod na verse na titignan natin, kanina pa natin sinasabi na ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Bakit kinakailangan niya pa na Of sharing. ibigay natin sa Kanya? Di ba? For Kailangan niya ba yun? Kailangan. Tignan natin itong nakasulat dito sa Psalms 50, verse 12 to 15. Sabi niya dito, ito is parang ano to parang yung nagbibiro ang Diyos, di ba? Parang inano niya, kung ako'y gutom, sa iyo ay hindi ko sasabihin. Sapagkat ang sanlibutan at ang lahat ng narito ay akin. Di ba? Kung magutom siya, di kumuha siya ng prutas, kanya naman yun, di ba? So, parang ganun yung sinasabi niya. Kung ako'y gutom, sa iyo ay hindi ko sasabihin. Sapagkat ang sanlibutan at ang lahat ng narito ay akin. Kumakain ba ako ng laman ng mga toro? O umiinom ng dugo ng mga kambing? Diba? Parang sinasabi niya, kinakailangan ko ba yung mga yan dahil nagugutom ako, di ba? Ang sabi niya dito sa susunod na verse, mag-alay sa Diyos ng pasasalamat na alay at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan at tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Parang mahirap yan Kaya niyong Kabagabaga. Ano yung parang nag-aalala? kabagabagan. Ano ba tawag Parang doon? Parang hindi ka mapakali. Parang mga worries mo, di ba? Mga inaalala mo sa buhay. Ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. So, ang sabi dito ng Diyos is, ang dahilan kung bakit mabuti sa atin na tayo ay nag-aalay, o kaya itong sinasabing pasasalamat na alay, ang tawag dito sa English is thanks offering, di ba? Ang isang benefit, kung tayo ay magbibigay ng thanks offering, at kung tayo ay tutupad sa mga panata, ibig sabihin, pag gumawa ka ng vow, nangako ka sa Diyos na sabi mo is, ang gagawin ko every month, magbibigay ako ng ganitong halaga para makatulong sa gawain mo. Ayan. Vow yan, di ba? Ang sabi niya dito, ang magiging benefit sa atin nun is, natutulungan nun na tayo ay magtiwala sa Kanya. Kaya, at tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. So, masusubukan natin yung pangako ng Diyos. Ang sabi niya, maging tapat ka sa akin, di ba? I-try mo ako, gawin mo ito, at mabubuo yung tiwala mo sa akin na pag ikaw ay nasa araw ng kabagabagan, tumawag ka sa akin, ang sabi niya, ililigtas kita. At luluwalhatiin mo ako. Pag napatunayan natin yung katapatan ng Panginoon, ang magiging resulta nun is, magbibigay tayo ng luwalhatian. Di ba? So, ito yung isa pang mahalagang konsepto dito sa tinatawag nating stewardship. Yung tinatawag nating tiwala sa Panginoon. Kasi kung siya ay nagsasabi na magbigay tayo sa Kanya ng offering, ang sasabihin mo, wala na nga akong pera, magbibigay pa akong offering sa'yo. Anong kakainin ko? Diba? So, ang sabi ng Diyos dito, tignan natin, yung kung ako ba itutupad sa pangako ko sa'yo, di ba? Ang sabi niya dito, sa araw ng kabagabagan mo, tumawag ka at ililigtas kita. Pero una, dapat magtiwala ka muna sa Kanya. Okay? Meron po ako itatanong. Kasi po, dun sa Old Testament, nakalagay is, ano ba yan tawag saan? Parang 10%. Tapos pagdating, sa ikapo, ayun, Tagalog, ikapo. Tapos pagdating sa New Testament, ang nakalagay, ano yun, parang kung ano yung bukal sa loob mo.
Actually, yung ikapo, saka yung alay, magkaiba siya. Okay. Oh. Iba pala ibig sabihin. Ang alay o offering is based dun sa natanggap mong pagpapala. Alam mo, kung nagpasalamat ka ng malaki dahil sa natanggap mong pagpapala, malaki din yung offering mo, di ba? Ang ikapo, hindi nagbabago yung ikapo. Laging 10% yung ikapo. So, bigyan ko kayo na example. Mamaya, dadaanan natin yung yung tungkol sa ikapo o sa English tithe, Tithe. Halimbawa, itong buwan na to, ang sinahod mo is 10 lapad. So, magkano dun yung ikapo? Isang lapad. Isang lapad, di ba? Isang lapad. Yes. Ngayon, sumweldo ka ng 10 lapad, tapos, binigyan kang bonus ng boss mo ng 10 pang lapad. Another 10%. Diba? So, ilan na ngayon yung ikapo mo? 20. So, 2 lapad, di ba? Ngayon, dahil tuwang-tuwa ka, dahil binigyan ka ng bonus, sabi mo, ay, mag-aalay ako, di ba? Magbibigay ka ng 10%. So, lahat po ng income, kumbaga, lahat ng income, 10% plus yung kusang loob. Oo. Yes. Okay. So, magkaiba yung ikapo, iba yung alay. So, yung ikapo po, kasama doon yung, halimbawa, hindi lang sahod, pati yung bonus, parang ganon. Total, lahat-lahat. Kung ano yung matatanggap mong blessing sa Panginoon. Okay. Okay. Ngayon ko lang narinig yan. Dadaanan natin mamaya yung tungkol sa tithe. Kaya gusto kong linawin yung pundasyon ng stewardship. Kasi dito nga, pagdating sa ikapo, saka sa offering, nagtataka yung mga tao, bakit merong ikapo? Bakit may offering, di ba? So, kaya sabi ko, gusto kong makarating tayo hanggang sa huli. Kasi andito yung mga nasa huli, yung tithe saka yung offering. Okay? So, itong nakasulat dito sa Mateo 24, isa ito sa mga chapter na tungkol sa time of the end, yung mga last days. At ito, isa ito dun sa mga parables ni Jesus. Sa Mateo 24, verse 45 to 47. Ito, ang tawag dito is yung parable ng servant, nung wise saka evil servant. Sabi dito, sino nga ba ang tapat at matalinong alipin na inatasan ng kanyang Panginoon na pangasiwaan ng kanyang sambahayan upang magbigay sa kanila ng pagkain sa tamang panahon? So, merong inatasan ng Panginoon para magbigay ng pagkain sa tamang panahon. Mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. So, ibig sabihin, bago umalis yung Panginoon, nag-assign siya ng yung mga servants niya, yung mga alipin niya na ito yung gawin niyo. Ang sabi niya, bigyan niyo ng pagkain yung mga nasa sambahayan sa tamang panahon. Yun yung iniata sa kanilang gawain ng Panginoon bago siya umalis. Kaya ang sabi dito, mapalad yung alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon, maratnan siyang ganun ang ginagawa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ipagkakatiwala niya sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Nakita niyo yung istorya dito? Bago umalis yung Panginoon, inassign niya yung tagapamahala. Ang sabi niya, alagaan mo yung sambahayan. Pakainin mo yung mga tao sa sambahayan. At ang sabi dito, kung yung inassign niya tagapamahala, gagawin kung ano yung sinabi ng Panginoon, ibig sabihin na alagaan niya yung sambahayan, pakakainin niya. Ang sabi dito, ipagkakatiwala niya sa kanya ang lahat ng kanya-kanyang arian. So kung halimbawa, isang bahay lang yung pinagkatiwala sa kanya nung umalis, pagdating ng Panginoon, nakita niya, ay, magaling pala itong tagapamahala ko. So, ipamahala ko na sa lahat. Ganun yung sinasabi dito. Paano kung yung alipin, hindi ginawa kung ano yung
inihabilin sa kanya. Ito yung karugtong ng parabol. Ngunit kung ang masamang alipin iyon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon, at pinasimulan niyang bugbugin ang mga kapwa niya alipin, at nakisalo at nakipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan, at sa oras na hindi niya nalalaman, at siya ay pagpuputol-putulin at ilalagay sa nakasama ng mga mapagkunwari, kung saan ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. So itong kalahati ng parable, tungkol ito dun sa alipin na hindi naging tapat doon sa inihabilin sa kanya. Ang sabi sa kanya, alagaan mo yung sambahayan, pero ang ginawa niya, sabi niya, ay, magtatagal pa naman yung may-ari, di ba? So ang ginawa niya, nagmalabis siya. Inabuso niya yung mga kasama niya sa bahay, nakipag-inuman sa mga lasing, di ba? So, ibig sabihin, hindi niya inalagaan yung pinapaalagaan sa kanya. Ano mangyayari sa kanya pagdating ng may-ari? Magagalit. Ano yun? Pagputol-putulin daw. Oo. Pagpuputol-putulin daw eh. Papatayin si Bayan. Ilalagay na kasama ng So, sa madaling salita, pagkunwari. ito, isipin nyo na lang, ito yung judgment, ano? Merong maliligtas, merong hindi maliligtas. So, yung Mamamatay. tagapamahala na sinunod yung utos ng may-ari, pagdating ng may-ari, yung second coming, anong sinabi ng may-ari? Ay, tapat na tagapamahala. Ipapamahala ko pa sa iyo yung iba-iba ko pang ari-arian. Ano pa ba yung iba-ibang arian ng Diyos maliban dito sa mundo na to? Pwede yung yung sa kaharian ng Panginoon. Di ba? Yes. Saka marami pang planeta dyan sa universe, di ba? So, sabi niya, mas marami pang papamahala sa iyo. Pero kung ikaw ay hindi maging tapat, ano mangyayari sa iyo? Wagas. Diba? Wakas. Wakas, okay. So, punta tayo sa susunod. You are responsible. Ito rin, nasa Hagay, chapter 1, verse 3 to 5. Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hagay. Prophet pala si Hagay, ano? Prophet pala si Hagay. Oo. Ito yung panahon na bumalik na yung mga Israelita galing sa kanilang pagkakabilanggo sa Babylon. Pero, ang ginawa nila, ang inatupag nila muna, yung pagkumpuni ng mga bahay nila. Pero yung bahay ng Diyos, sira. Nakatiwangwang. Ang utos sa kanila, kaya sila pinabalik doon, is i-rebuild nila yung temple ng Panginoon. Pero ang ginawa nila, inuna nila yung bahay nila habang sila ay ligtas sa kanilang sariling pamamahay, yung bahay ng Diyos sira. Kaya ito yung dumating na salita kay Propeta Hagay. Panahon ba? Ito. Panahon ba para sa inyong mga sarili na manirahan sa inyong mga bahay na may kisame? Samantalang ang bahay na ito ay nananatiling wasak? Yung bahay na ito, yung bahay ng Diyos, yung templo, di ba? Ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pag-isipan nyo ang inyong mga lakad. Ibig sabihin, pag-isipan nyo nga yung gawain nyo, di ba? Ito yung karugtong. Kayo'y naghasik ng marami, ngunit umani ng kaunti. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Yes. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan. At kayong tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. Naintindihan niyo yung nakasulat dito? Opo, naintindihan. Medyo malalim, di ba? Pero madaling maunawaan. Pero ano to, na-experience natin ito. Minsan kasi,
trabaho ka ng trabaho, di ba? Yes, job, totoo. people job. Totoo po yan. Trabaho na trabaho, nagpapakapagod, pero wala naiipon. Pero pagdating ng ng taon, saan napunta yung pinagtrabahoan ko? Di ba? So, napunta sa sakit. Ang bayad sa ospital. Kakatrabaho, di ba? Magkakasakit ka kasi. Nagkasakit. Oh. Yes, tama. Hindi Sinamantala naman yung sinasabi dito na hindi tayo magtrabaho. No? pagiging. Kaya lang, ang sabi dito ng Diyos, Masama naman ang tamad bakit eh. ganun yung Galitan priority Diyos nyo, sa tamad. di ba? Yung tama lang, yung tama. Tama lang. Ang sabi dito, hindi nyo iniisip yung para sa Panginoon. Alam nyo na wasak yung bahay ng Panginoon, pero kayo, buo na yung bahay nyo, di ba? Meron kayong kita, Pagpapayaman. So, ang sinasabi dito ng Diyos, ganito yung mangyayari sa mga tao na mas inuuna nila yung mga Sariling pangangailangan. sarili o kaya yung mga material na bagay kesa tungkol sa kaharian ng Diyos. Totoo yan. Na kahit ikaw ay nagtatanim, wala kang aanihin. Kahit ikaw ay nagtatrabaho, yung sweldo mo, parang nilalagay mo sa Walang kwenta. bulsa na may butas. Yeah? At ang sabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pag-isipan niyo ang inyong mga lakad. Inulit na naman. So, ang inulit ng Panginoon, ibig sabihin pakinggan ng mabuti. Tingnan natin yung susunod niya sasabihin. Umahon kayo sa bundok. Kumuha kayo ng kahoy at itayo nyo ang bahay upang kalugdan ko iyon at ako'y luwalhatiin. Sabi ng Panginoon. Kayo'y naghanap ng marami at nakakita ng kaunti. At nang inyong dalhin sa bahay, iyon ay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Dahil sa aking bahay na nanatiling wasak. Samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanyang sariling bahay. So, yung blessings ng Panginoon, hindi natin matatagpuan kung ang uunahin natin yung pangsarili nating kapakanan. Kaya ang pangako dito, sabi niya dito, meron kang kinuha, nilagay mo sa bahay, pagdating sa bahay, bakit nawala? Sabi dito, yun ay aking hinipan. Kita niyo dito yung parang nawala na parang bula, di ba? Okay, so punta tayo sa susunod. Meron pa palang karugtong yung Hagay. Sabi dito, kaya't dahil sa inyo, pinipigil ng langit na nasa itaas nyo ang hamog. At ipinagkakait ng lupa ang bunga nito. Nakita nyo to? Kasi dati ang trabaho ng mga tao is mga farmers sila, mga agriculture, di ba? O kaya nag-aalaga ng mga hayop. So talagang nakadepende sila sa ulan o kaya sa lupa kung magiging masagana yung kanilang aanihin. Kaya ang sabi dito, dahil dun sa gawa nila, kaya nga sabi, isipin nyo nga yung ginagawa niya, di ba? Kaya sabi ng Diyos, kaya't dahil sa inyo, pinipigil ng langit na nasa itaas nyo ang hamog. Ibig sabihin yung blessings na dapat galing sa napipigil dahil sa ginagawa ng mga tao at ipinagkakait ng lupa ang bunga nito. At ako'y nagpatawag ng tagtuyot sa lupa at sa mga burol, sa trigo, sa bagong anak, sa langis, sa mga ibinubungan ng lupa, sa mga tao at sa mga hayop at sa lahat ng pinagpagalan. So, yun yung isang dahilan kung bakit trabaho ko ng trabaho, parang walang nangyayari. Kasi imbis na maging masagana yung resulta ng iyong pinagpaguran, nawawalang parang bula. Oo. Yung blessings is hindi dumarating sa'yo. Kasi ang sabi sa atin ng Diyos, magtiwala ka sa akin
at maipapakita mo yung tiwala na yun kung uunahin mo yung gawain ng Panginoon. At ang sabi niya, siya na yung bahala doon sa iba. Mamaya makikita natin yung verse na sinabi ni God Jesus. first. Seek ye first the kingdom of God. Okay. So ito, punta na tayo dito sa ikapu, saka sa alay. Sa book ng Malakay, sa Tagalog is Malakias, chapter 3, verses 8 to 10. Ito yung nakasulat. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Hindi. Gayunmay, Meron yun. ninanakawan niyo ako. Ang Diyos ang yung nakasulat yes. dito. Oo, yung hindi tumutupad sa ano. Oo, akata. Sunan. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Oo. Ang sabi ng Diyos, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Yun. So nakita niyo magkahiwalay dito, yung ikasampung bahagi sa mga handog. Kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan niyo ako ng inyong buong bansa. Dalhin niyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayo'y subukin niyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tignan niyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Malakias pala yan. Sampung ba? So, nakita niyo yung sinasabi dito ng Diyos? Medyo mabigat yung sinasabi niya dito. Kasi Mahirap. Sinasabi niya sa tao, Pag hindi ka desidido, mahirap po gawin. So, ang gustong gawin ng Panginoon dito is, kaya ko ibinigay itong sistema ng ikapu sa kanang handog, hindi para sa kanya. Kasi nabasa na natin kanina, di ba? Na ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Magugutom nga siya. Kung magugutom siya, hindi niya sasabihin sa iyo. Kasi hindi niya kinakailangan ang pag-aari ng iba para sa kanya. Pero nakita natin ang isang dahilan kung bakit inuutos ng Diyos itong ikapu sa kayong paghandog para ma-develop yung pagtitiwala natin sa kanya. Kasi magbibigay ka lang naman sa Diyos kung magtitiwala ka sa kanya. Totoo. Lalong-lalo, okay lang na magbigay kung marami ka, di ba? Kung marami kang pag-aari, ano ba, meron kang 1,000,000, ibigay mo yung 1,000. Ano ba naman yung 1,000 sa 1,000,000, di ba? Pero kung ang pera mo lang 1,000, ibibigay mo pa yung 100. Pero kailangan. Bibigay ko ba to? Kailangan. Di ba? So, doon talaga masusubok. Kaya nga, pag hindi ka nga desidido, mahirap talaga gawin. Doon masusubok yung pagtitiwala mo. Di ba? Totoo yun. So, itong verse na to, maliwanag sa inyo kung ano yung sinasabi ng Diyos dito? Yes. Okay? Kaya pala pag maramot din ang biyaya. Pag mapagbigay ka, biyaya. Yes. Oo, totoo yan. Totoo yan, love. Totoo yun, di ba? Yan palang kasabihan. Ito, parang ito yung sinabi ni Emmy kanina. Basahin natin sa 2 Corinto. At ito ang ibig sabihin. Dito. Ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. Alam niyo yung naghahasik? Napag-usapan natin dati ito. Nagtatanim. Nagbibigay. Yung magtatanim kasi dati is isasaboy nila yung yung buto. Buto, oo. Yun yung paghahasik. Hindi yung paghahasik ng lagim, ha? Hindi ito yung pinag-uusapan dito.
Ang ibig sabihin dito, yung nagtatanim, di ba? Kung Yes. magtatanim ka ng bahagya, siyempre, ang Bahagya aanihin mo rin. rin, bahagya lang. At ang naghahasik ng sagana, ay mag-aani rin ng sagana. Totoo. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ito yung sinasabi mo kanina, Gina. Ito po, oo. Yan, yan nga, yan. Ano Ang pala bawat yan, isa Corinto? ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Oh. Kaya, So, gusto ko lang linawin ito sa inyo. Oo nga. No? sa loob, kusang loob. Oo. Yung maluwag sa loob mo. Although pinag-aaralan natin yung nakasulat sa Biblia tungkol sa ikapo saka sa handog, sa offering, hindi ka dapat magbibigay kung hindi bukal sa loob mo. Ibig sabihin, kung hindi mo siya naiintindihan ng lubos, hindi ka dapat magbibigay. Kasi, ang sabi ng Diyos dito is, iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At hindi dahil sa hindi mabigat yung kalooban. Alam mo yan, yung nagbibigay ng offering pero halos ayaw bitawan mo. Di ba? And offering, nagbibigay ng offering, pakitang tao. Di ba? Yun, totoo yun. Ayun, dala ng pangangailangan. Oo. So, gagawin lang Kailangan ito ng isang galing sa Kristiyano puso. kung kanyang naintindihan ng lubos, naintindihan niya na Wala ang ng lahat ng bagay, pangangailangan. di ba? Ang lahat ng bagay ay sa Diyos. At kaya ako ginagawa ito dahil nagtitiwala Mahal ako ko sa ang Diyos, Diyos. di ba? At mahal ko ang Diyos. Mm-mm. So, yun lang yung dahilan kung bakit gagawin ng isang Kristiyano ito. Magbibigay siya ng masaya. Kung hindi ka masaya magbibigay, mas maganda magdasal ka muna. Huwag ka na magbigay. Maintindihan mo muna bago ka magbigay. Diba? Okay. So, Ito pala yung tithes sa Corinto 9. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Kasi nagtatrabaho tayo, di ba? Ngayon, pag tayo ay sumunod doon na, sasabihin mo, pinaghirapan ko to, ako yung kumita nito. Di ba? Ang sabi dito sa Deuteronomy 8 verse 18, kundi aalalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng yaman. So, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan para magkaroon tayo ng kayamanan. Upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyo mga ninuno, gaya nga sa araw na to. So, actually, wala talaga tayong pwedeng isipin na hindi galing sa Panginoon. Pati yung lakas natin para makapagtrabaho tayo, di ba? Sa kanya din galing. Sa kanya din galing. Totoo yan. Almighty. Yes, Almighty God. Okay. Itong nasa Matthew chapter 6, 31 to 33. Ito yung kaninang sinasabi natin 61st. Sa Mateo 6, 31 to 33. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing, ano ang aming kakainin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming isusuot? Sapagkat hinahanap ng mga hentil ang lahat ng mga bagay na ito. Alam niyo na yung hentil, di ba? Dati Yung mga... dalawa lang yung klase ng tao. Oo, nung araw, oo. Isa kang Israelita o kaya isa kang hentil. So yung mga hentil, Mga dayuhan. yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Kaya ang sabi dito, sapagkat hinahanap ng mga hentil ang lahat ng mga bagay na ito. Ano yung mga bagay na ito? Yung mga kakainin, yung isusuot.
Yun ba yun? Mga Yung luxuries. Nag-aalala, physical na nag-alala. pangangailangan, di ba? Mm. So, itong mga nakasulat dito is hindi naman natin sinasabing kailangan, di ba? Mm. Pagkain, lahat tayo kinakailangan natin pagkain. Inumin, Mm. lahat tayo kailangan inumin, di ba? Mm. Damit, Isusuot, kailangan din. natin. Basic necessities ito ng tao. Kaya lang, ang sabi ng Diyos is, alam ko, basic necessities, pangangailangan yan, di ba? Pero yan ay material na pangangailangan. Kaya ang sabi niya, yung mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos, yan lang yung hinahanap nila. Tignan niyo yung nakasulat dito. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan nyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano yung nakasulat? Yes. Alam ng Diyos na kailangan natin yan, di ba? Ngunit, hanapin muna nyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So kung idudugtong natin ito doon sa nabasa natin sa Hagay kanina, pag ang inuna mo yung material na bagay, ano ang mangyayari? Wala kang blessing. Wala kang blessing, di ba? Trabaho ka ng trabaho, walang nangyayari sa'yo. Magkakasakit ka lang. Pero Parang sabi ako niya, lang. pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, ang lahat ng mga bagay na Ay, ito ibabalik. ay sa'yo. idaragdag sa'yo. Ibabalik. So, hanapin mo muna yung kaharian ng Diyos. Since alam na ng Diyos kung ano yung mga kailangan mo, siya na yung bahala doon. Ngayon, kung babasahin natin, kung sasabihin natin parang andali, di ba? Pero dito natin makikita yung titiwala natin sa Diyos. Kasi, pag binabasa ko ito, ang tingin ko rito is pangako ng Diyos. Yes. Di ba? Pangako ito ng Diyos. Sabi niya, hanapin mo muna ang aking kaharian at ang lahat ng mga bagay na ito, ibig sabihin, kakainin mo, iinumin mo, susuot mo, dadagdag niya sa'yo. So, ang question nito is, maniniwala ba ako sa pangako ng Diyos? Amen. So, yung action ko, yun yung sasagot dun sa tanong na yun. Di ba? Yung action natin, kung ano yung gagawin natin, yun yung sagot dun sa tanong na yun. Maniniwala ka ba sa pangako ng Diyos? Of course. So, itong ikapo is actually nanggaling ito nung panahon pa ni Abraham. So, halimbawa, basahin natin itong nakasulat sa Genesis chapter 14 kasi baka tanong mo saan nanggaling itong type, di ba? Itong ikapo. Sa Genesis chapter 14 verse 20. Ito. So, nung si Abraham, nagkaroon siya ng maraming ari-arian, di ba? So, ang sabi dito sa verse 18, Then Melchizedek, king of Salem, wrote, bakit English na binabasa ko? Nice. Genesis 14. Okay. 14:20. Ito. Magsimula tayo sa verse 18. At si Melchizedek, hari ng Salem, na pari ng kataas-taasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. Siya ay kanyang binasbasa na sinabi, pagpalain si Abram na kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Verse 20. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng inyong mga kaaway sa inyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng lahat. Yung 10 bahagi ng lahat, sa English yan, tithes. Di ba? So, ito, nakalagay dito. And he gave him a tithe of all. So, ikapo.
Ngayon, basahin pa natin yung ibang nakalagay dito tungkol sa ikapo sa Leviticus 27, verse 32. Ang nakasulat dito, Levitico 27. At lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, lahat ng ikasampung bahagi na dumaan sa ilalim ng tungkod ng pastol ay banal sa Panginoon. Pag sinabing banal sa Panginoon, ibig sabihin, naka-reserve na yon para sa Panginoon. Meron siyang espesyal na paggagamitan. Di ba? Kaya espesyal yung ikapo. Parang sabi ng Diyos, ibibigay ko sa iyo yung mga biyaya, di ba? Yung kayamanan, yung mga ari-arian. Yung ikapo nun, ibigay mo pabalik sa Panginoon. Kung isipin nyo, ibinigay sa akin, tapos ibibigay ko ulit. Bakit? Diba? So, makikita natin Share your sa lahat blessing. ng pinag-aaralan natin. Unang-una, training ito para sa yung tinatawag na, alam niyo ang tao kasi is likas yung pagiging makasarili natin. Diba? Na pag tayo nagkaroon ng something, hahawakan mo ng mahigpit yan, di ba? Ito yung pamamaraan ng Diyos na ibabalik mo sa Kanya yung ikapo. Mahalagang training ito para madunasan yung pagiging makasarili natin. So, isang bahagi yun, di ba? Pangalawa, kanina na basa natin sa Malakias. Teka po, Levitico ano po yan? Levitico 27. 27. Okay. Verse 23. Yung isa po kanina, ano nga yun? Genesis chapter 14. Genesis 14. 14. Verse 20. Verse 20. Sige po, thank you. Ngayon, Levitico 27, 22. Okay? So, yung susunod na titignan natin sa Deuteronomy 14, verse 22. Kukunan mo ng ikasampung bahagi ang lahat ng bunga ng inyong binhi na nanggagaling sa iyong bukid taon-taon. Dati kasi hindi pa uso yung pera. Alam mo yun? Oo, yung ani daw sila. Nauso yung pera, di ba? Kaya dati, ang ikapo nila, halimbawa may alaga kang mga kambing, so lahat padadaanin mo sila sa tukod mo, bibilangin mo, 1, 2, 3. Pag nakarating yung 10, yung pan-10 doon, yun yung ikapo mo. Diba? Ngayon, parang 10% siya, no? Oo. Yun na nga, 10% nga, ikapo. Ngayon, isipin nyo, ng panahon ng Israel, saan nila ginagamit yung ikapo? Ay, nakalimutan ko yan Ito is history ito. Meron Natatangka yan. nyo, di ba? Si Abraham, nanganak siya. Ang anak niyang lalaki, si Isaac. Si Isaac yung pinangako ng Diyos kay Abraham, di ba? Tapos si Isaac, nanganak siya. Nagkaroon siya ng anak, kambal, si Esau at saka si Jacob. Si Esau saka si Jacob. Ngayon, yung pangako napunta kay Jacob at si Jacob nag-iba ng pangalan. Tinawag siyang Israel. At itong si Jacob, nagkaroon siya ng anak, nagkaroon siya ng mga anak na lalaki, di ba? 12 yung anak niyang lalaki. At ito yung mga naging tinawag na bayan ng Israel. Yung mga naging anak nila, mga naging apo nila.
Ito yung tinawag na bayan ng Israel. At dito sa bayan ng Israel, di ba, 12 kasing lalaki, yung pangalan ng tatay, yun yung tawag sa mga tribo nila. Halimbawa, yung isa, ang pangalan is Reuben. Kaya ang tawag doon sa mga angkan niya, Reubenites. Yeah? Yung isang pangalan, Simon. Ang tawag doon sa mga angkan niya, Simeonites. Merong isa sa kanila, ang pangalan, si Levi. Si Levi. Kaya yung mga angkan niya, ang tawag Levites. Tapos, nung pumasok na sila sa nung lumabas na sila sa Egypt, nag-assign ng gawain ng Panginoon bawat sa mga tribo. At pinili niya yung angkan ni Levi, yung ni Levites, na maging tagapamahala sa sanctuary ng Panginoon. Kaya sila yung naging mga pari, mga saserdote, di ba? Pagpasok nila sa Canaan, doon sa Promised Land, yung 11 tribo, lahat sila, binigyan sila ng mga ari-arian. Yes. Binigyan sila ng mga lupain, di ba? Sabi nila, ikaw, yung mga angkan ni Benjamin, yung lupain para sa inyo, di ba? Yung angkan ni Reuben, ito. Pero yung mga Levites, hindi binigyan ng kahit ano. Kasi yung mga Levites, sila yung magiging mga pari, mga saserdote, na maglilingkod doon sa buong Israel. Ngayon, paano sila mabubuhay? Anong kakainin nila? Meron din silang pamilya, di ba? Kaya nga, kaya kumuha na ikasampu. Kaya yung ikapo, na binibigay ng 11 tribo, napupunta yon doon sa tribo ni Levites. So, yun yung ginagamit para sa sanktuaryo, di ba? Yung papapaayos. So, dito natin nakuha yung prinsipyo na sa gawain ng Panginoon, yung mga tao, sila yung nagko-contribute sa pamamagitan ng ikapo nila sa kanang offering nila para magpatuloy yung gawain ng Panginoon. So, nakuha niyo yung konsepto kung paano ginagamit yung ikapo? So, yung ikapo is, exclusive yan. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa kung saan-saan lang. Pwede mo lang gamitin yung ikapo para sa gawain ng Panginoon. Gawain ng Panginoon, ibig sabihin, nung panahon ng Israel, para sa mga priest, para sa mga saserdote, di ba? So sa ngayon, ang equivalent nun, yung mga pastor, di ba? Yung mga missionary. Yes. So, yung ikapo doon ginagamit. Yung offering, saan ginagamit? Yun ang hindi ko alam. Sa church din po, yung mga pangangailangan. So, yung na church, mga maliliit halimbawa, na bagay. Kailangan kumpinuhin yung simbahan. Yung offering na ginagamit doon. Yung pambayad sa electricity, sa building. Yung offering ang ginagamit doon. Meron kayong programa, meron kayong proyekto. So, yung offering ang ginagamit doon. Transportation ng mga pastor. Yung sweldo ng pastor, saka yung kanilang mga allowance, yung tithe yung ginagamit doon. Yung sa ikapo. Sa mga Levites. Ikapo yun. Ikapo yun. Ikapo yun, labang. So, bawat denomination, iba-iba yung pamamaraan nila kung paano ginagamit yung ikapo. Karamihan ng denomination, sa local church ginagamit. So, yung binibigay na ikapo, halimbawa ng mga members sa isang church, na halimbawa dito sa Tokyo, so ginagamit nila sa Tokyo Church. Pero sa Seventh-day Adventist, iba yung sistema. Sa Seventh-day Adventist, halimbawa, yung mga church sa Tokyo, halimbawa may 10 church sa Tokyo, under yan ang tinatawag na
conference. Japan Union Conference. Mm. Tapos, yung Japan, member naman siya sa North Asia Division. International. So, ang nagpapasweldo sa mga pastor, hindi yung local church. Ang nagpapasweldo sa pastor, yung Japan Conference. So, hindi ko... Yung sa halimbawa, Japan side po. Yung sa Japan side. sa Japan, Pero ganun din sa ano. Halimbawa, yung Pilipinas, member yung Pilipinas sa, halimbawa, sa Central Luzon Mission, di ba? So, ang punto rito is, yung local member sa church, hindi siya mismo yung nagpapasweldo sa pastor. So, hindi ko pwedeng sabihin na ako, nagbibigay ako ng ikapo. Hindi ko pwedeng sabihin sa pastor namin na ako yung nagpapasweldo sa'yo. Hindi. Kasi yung ikapo ko, pupunta yun sa Japan Union Conference. Sila yung magdi-distribute sa iba-ibang simbahan. So, halimbawa, may simbahan sa probinsya. Konti lang yung member nila doon. So, ibig ba sabihin nun, yung sweldo ng pastor doon, konti lang din. Hindi, di ba? Kinukuha sa ibang Yung ikapo nung nasa probinsya, yung ikapo ng Tokyo, mapupunta sa isang lugar. Tapos yung conference, siya yung magpapasweldo doon sa mga pastor. Saka mahirap kasi pag yung local na member, siya yung magpapasweldo doon sa pastor. Kung ikaw, malaki yung ikapo mo, sabihin mo sa pastor, parang ayaw ko yung sinabi mo kanina. Pag hindi mo binawi yan, hindi ako magbibigay ng ikapo, wala kang sweldo. Di ba? Oo nga naman. So, hindi magagawa ng pastor kung ano yung kinakailangan niyang gawin. Oo. Magiging sunod-sunuran na lang siya. Oo. Mawawalan siya ng sweldo kasi yung mayaman doon sa simbahan yun, nagpapasweldo sa kanya. So, kaya isa yun sa dahilan kung bakit hindi ganun yung sistema sa Seventh-day Adventist. So, sinusunod namin yung nakasulat, yung ginagawa ng Israel dati. Na lahat ng tribo, lahat ng binibigay nilang ikapo, napupunta doon sa temple, tapos sila yung namamahala kung paano i-distribute yung ikapo. Sa pinaka-parang main po. Ang tawag kasi doon sa binasa natin sa sa Malakay, di ba? Sa tahanan ng Diyos. Sandali. Ito, sabi dito, dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Alam niyo yung kamalig? Kamalig. Storehouse, di ba? So, ang equivalent ngayon ng kamalig is yung conference. Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. So, tignan natin itong sinabi ni Jesus tungkol sa ikapo. Punta tayo sa Matthew 23. Kasi sabi ng iba, hindi sa Old Testament lang yan. So, tignan natin kung ano sinabi ni Jesus tungkol sa ikapo. Matthew 23, verse 23. Ito. Itong pagtatagpo na ito ni Jesus sa kayong mga eskriba, nangyari kasi, parang pinupunan ni Jesus yung pagiging hypocrite nila. Alam niyo yun? But parang mali yata yung priority niya. Ganun. Ito yung sabi niya sa kanila. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari. Ang bigat, di ba? Sapagkat nag-iika po kayo ng yerba buena, ng anis, at ng komino. Ito mga to, mga ano yan, sino sa inyo mahilig magluto? Ayan, si Resi. So, mahilig din. Minsan meron kayong mga ingredients, yung mga powder, di ba?
Itong mga binanggit dito, mga ano yan, Manis. spices. Manis. Mga Oo. ingredient. So, alam nyo, powder yan sa maliliit na ano yan, di ba? Na yung volume niyan maliliit. Ang sabi niya dito, nag-iika po kayo ng yerbuena, ng anis, ng mga komino, at inyong pinababayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan. So, ibig niya sabihin, kahit nga yung mga maliliit na bagay, yung anis, yung yerba buena, yung mga komino, bibigay sila ng ikapo. So, ganun sila ka-metikuloso sa pagsunod. Pero sabi niya, pero mas pinababayaan niyo yung mas mahalagang bagay ng kautusan. Ang sabi niya dito, ang katarungan, ang habag, at ang pananampalataya. Tingnan niyo dito yung sinabi niya sa huli. Subalit, dapat sana ninyong gawin ang mga ito, ibig sabihin yung pag-ikapo. Subalit, dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ng iba. So, sinasabi dito ni Jesus, okay na mag-iikapo kayo. Dapat ginagawa niyo yan. Pero dapat hindi niyo kinakalimutan yung katarungan, yung habag, at yung pananampalataya. Yung timing ho ng ikapo, di ba, sa, let's say, sa sweldo yan ng isang buwan, di ba ho? Yung yung timing ng pagbibigay yung isa, ang batali sa isa, sa offering. Anong timing yun? Every Saturday? Pag nag-church yun. Ako personally, sabay ko siyang binibigay. Mendok sermon na ang ginagawa ko, dinedetermine ko na okay, ang ikapo 10%, ang handog, sasabihin ko 5%. 5%? Personal ko yan, ha? Hindi ko sinasabi na 5%. Hindi, kasi yung timing ba ng pagbibigay ng offer is tulad yan, hindi naman tayo nagpupunta sa church na talagang simbahan ngayon, di ba? So, kung every Saturday ba talaga ibibigay o yung yung yun ngayon, yung once na lang, parang ganito, isasama mo na doon sa tithe. Pwede naman yun, Resi, yung once sabay na. Pwede. Kasi COVID, di ba? Pag gusto mong magbigay, nung walang pwede na COVID, yun. ako ang ginagawa ko every month. Every last Sabbath ng month, doon ako nagbibigay ng ikapo sa kanang offering. At i-inform din every month po yun. Na nag-send ako, ganun, or hindi na, sa umpisa lang. I-ano mo siya, i-inform. Kasi ang nangyayari... Every month? Ang nangyayari nun is, may resibo dapat yan. Meron ho. Hindi ko na-inform nung kala ko kasi okay na. Hindi ko na-inform sa inyo. Okay. So, may resibo talaga. Ang galing. Mahalaga kasi na merong audit. So, yung... Pag pinirokami mo naman yan, nandun na yun, may nakalagay. So, ngayon, ang ginagawa ko, yung mga, halimbawa, yung mga malalapit sa akin nila binibigay, tapos, i-remit ko via bank doon sa treasurer namin. So, ako ganun yung ginagawa ko. Kasi, nung wala pang COVID, every Saturday, di ba, binibilang namin, tapos sinusulat namin, nagbigay, gagawa ng resibo. So, sa treasurer, mas madali na once a month. Kasi, mas madaling, i-keep yung bookkeeping. Pero, tapos, may mga tao kasi, di ba, minsan, daily yung trabaho nila. So, mas madali sa kanila every week na ginagawa. Tapos, meron nag-inquire ako sa bangko na, kasi every month pupunta pa ako doon para mag-firokome ba. Ngayon, nag-inquire po ako ng automatically, pag pinanilagay na nila yung salary ko dun sa bangko, automatically, yung bangko rin mismo ang maglalagay na dun sa mismo binigay niya sa akin. Kaya naghahanap po sila kung sino daw yung nakapangalan dun.
So sabi ko, hindi ko alam eh. Itanong ko doon sa treasurer. Oo. Sabi ko, pag wala kasi yun, hindi pwede, sabi sa akin. Parang hindi na ako pupunta ba? Yung automatically, sila na mismo magpapadala doon. Oo, yung automated transfer, parang ganon. Ganun ang gusto kong gawin. Kaya lang, sabi niya, hindi pwede kasi wala yung pangalan. Eh, sabi, baka lang yung pangalan. Sinabi ko, yung pangalan nyo. Hindi yun ang nakalagay. Kasi hindi ko alam talaga, naghula lang ako eh. Ayun, kaya gusto ko sanang malaman. Itanong ko doon sa treasurer namin. Okay po. Tapos ay ano ko sa'yo sa messenger. Ako. Thank you po. Ang malamang yung nakalagay yung pangalan ng treasurer namin, si Sachiko. Ay, siguro nga. Japanese, Kaya pala. So, ganun yung sistemang ginagawa. Ngayon, dito sa napag-usapan natin, meron kayong katanungan? Wala po. Yung dati po, nung bago ako sa Born Again, alam ko kasi yung tungkol din sa tithes. Ang sabi, pag halimbawa, katulad namin na, kasi kami, ano ba yan, yung mga member talaga, yung nabaptize, tapos mga kumakanta sa church, yung talaga naglilingkod sa simbahan, kailangan obligado talaga na magbigay. Pero pag hindi naman kaya, yung kaya lang, kumbaga. Pero pag sabi sa akin nung unang pag bago ka pa lang, depende sa gusto mo lang, parang ganun. Ang kinukuha kong prinsipyo, yung kaninang binasa natin, na sinabi ni Jesus na ang gusto niya, doon sa nagbibigay is yung masayang nagbibigay. Yung bukal sa loob. Ibig sabihin, kung hindi maliwanag sa'yo, o kaya hindi bukal sa loob mo yung pagbibigay, hindi ka pa dapat nagbibigay. Saka, ang maganda dun sa ikapo is, proportion siya dun sa matatanggap mong biyaya sa Panginoon, di ba? Kasi halimbawa, itong buwan na to, may sweldo ka. So, magbibigay ka ng ikapo. The following month, wala kang sweldo. So, ibig sabihin, wala ka rin ibibigay. So, hindi every time kinakailangan magbigay kahit wala ka namang kinita, di ba? So, pag may income. At ito is, mayaman man o mahirap, pantay-pantay yung kanilang contribution. Di ba? Ikapo kasi, so 10%. So, depende sa ibig sabihin, bawat member is pantay-pantay lang yung contribution na ginagawa nila. 10% ng biyayang ibinigay sa akin. Parang ganun. So, although laging mas malamang na ang naiisip natin yung offering sa kayong tithe pag stewardship yung pinag-uusapan natin. Kanina pinag-usapan natin sa una, mas mahalaga talaga na yung serbisyo natin bilang Kristiyano. Oh, yes. Yun yung offering natin. So, yung ibinigay sa ating mga spiritual gifts ng Panginoon. So, dapat ginagamit natin yan para sa gawain ng Panginoon. So, halimbawa, sabi mo kanina, Gina, kumakanta ikaw? Opo, noon. Sa church. So, pag ginagamit natin yung ibinigay sa ating abilidad ng Diyos, pagkanta, papuri para sa Panginoon, isang isang pamamaraan. Di ba? Paano po, sir? Paano po yun, sir, na blessing mo, isi-share mo sa ibang tao? Oo, mahalaga din yun. Kasi, yun yung offering, yun yung pwede mong gamitin sa ganun. Kasi yung offering is based din sa ang tawag dito, pagpasasalamat mo, di ba? Parang tinutulong mo sa ibang tao. Oo. So, yung offering, pwede mong gamitin yun sa paraan na sa tingin mo is mas nakakatulong sa gawain ng Panginoon. Pero yung ikapo is exclusive yun. Isa lang yung paggagamitan ng ikapo.
Yun yung pinagkaiba ng ikapo sa kanang offering. Iba pa. Kasi may narinig ako eh. Dati yung bang, ano ba yan? Hindi nakakapagbigay kasi may tinutulungan naman, parang ganun. Iba pa rin po yun, di ba? Oo. Yun, Kasi para sa church. nabasa naman natin kanina, magkaiba yung ikapo, magkaiba yung offering. Yung offer. Okay. Nabanggit ko kanina yung tungkol sa spiritual gifts. So, next time, ang pag-aaralan natin yung tungkol sa spiritual gifts. Kasi isa sa spiritual gifts yung prophecy. So, magiging tulay natin yan para pumunta tayo sa pag-aaral ng prophecy. Okay? Pero sa Thursday, ang pag-aaralan natin yung mga iba-ibang spiritual gifts na ibinigay ng Diyos para sa mga tao na tumanggap sa Kanya. Tingnan natin kung ma-identify natin kung ano yung mga spiritual gifts na ibinigay sa atin at kung paano natin gagamitin yun para sa gawain ng Panginoon. Okay? Okay. So, simulan nyo nang isipin kung ano yung mga spiritual gifts na ibinigay sa inyo. Okay? So, dito sa pinag-aralan natin tungkol sa stewardship, meron kayong question? Ako po okay na. Okay? Wala na, okay lang po. Okay. By the way, may nag-join sa atin. Ngayon lang siya nag-join. Si Arisa. Hello po. Sorry po, na-late po ako. Hi, good evening. Good evening po. Ipakilala kita dito sa mga kasama natin. Apo. Si Gina. Hi. Si Arisa, saka si Hello. Hello po. sila, mga BFF yung mga yan. Tapos si Ivy, kapatid siya ni Ate Johnny. Apo. So nasa Germany. Nasa Germany. Apo. Tapos yung isang tahimik diyan si Janet. Ano yan? Kapatid ko yan. Apo. Tapos si Jenny. Kung nakilala mo na si Jenny. Si Jenny is matagal na siyang member sa church. Apo. Si Francis po, yung asawa ko po. Panggabi po siya this week. And next week po magjo-join po siya. Okay. Magkasama kayo. Apo. Si Arisa saka si Francis is sila, young couple yung mga nasa 20s lang. Wow, mga bata. Balik tayo, Resi. Naskasina. Modari tayo. Pang ilang nga to? Lesson, Resi? Pang ilang lesson to? Lesson. Pang 11 yata yan. Kung di 11, 12, naka-gano na tayo. Hindi ko na makita. Dapat is, sandali ate, tignan ko. Saan ba yun? 8, 9, 10, 11, 12, 13? Naka-13 na tayo? 13 lesson. Stewardship. Si Arisa naman is nakapag-Bible study na rin siya dati with Ate Emma. Kaya sa tingin ko makakasabay naman si Arisa, lalo na pag pumunta na tayo sa spiritual gifts tapos sa prophecy. Okay? So, although ini-schedule ko yung spiritual gifts para next week, meron kayong gustong balik-aralan doon sa pinag-aralan natin? Meron kayong biglang naisip na tanong na gusto niyong linawin? Yung Ikaw? po ako.
Ano? Magchachapi ka, love. Sabi ba? Okay. Yung kwan po, sir, tinanong ko lang po kung ang SBAA naniniwala po kayo sa krus? Saan? Naniniwala saan? Sa krus. Symbol of the Lord yan, di ba? Cross. Hindi ko narinig. Naniniwala saan? Cross daw po. Sa krus. Cross. Oo. Naniniwala kami dun sa kahalagahan ng crucifixion sa Calvary. Sir, ko po marinig. Yes. So, po marinig. Sa sabi po. Naniniwala, mahalaga sa turo sa Biblia, yung tungkol sa krus. Lalong-lalo na yung ginawa ni Jesus sa krus. Kaya naging mahalaga yung krus dahil sa ginawa ni Jesus, di ba? Yung krus mismo is walang mahalaga sa krus. Kaya naging mahalaga yung krus. Sabi, hindi ko marinig. Yung sa iba, naririnig niyo ako? Opo, naririnig. Oo. So, Emmy, yung krus, naririnig mo ako ngayon? Okay po. Okay. Mahalaga yung ginawa ni Jesus sa krus. Pag inalis mo si Jesus sa krus, yung krus mismo walang halaga. Kasi yung krus, ginagamit yung krus dati para parusa sa mga masasamang tao. Yung crucifixion, parusa siya para doon sa mga mamibigat yung kasalanan. Kaya naging mahalaga yung krus dahil sa ginawa ni Jesus, di ba? Hindi ka namin marinig. Yung pong sign of the cross, bakit ang Catholic nagganyan po? Hindi ko rin alam kung bakit nagsa-sign of the cross ng Catholic. Oo nga di ba? Kasi sa lahat ng ng religion, Catholic lang yung nagsa-sign of the cross eh. Nawalan yata ng battery yung ano. Hindi, naririnig ko siya. Malabo lang yung niya, line. Hindi. Ayaw Ayan, naririnig ka. Ayan, no? Okay. Ano po, sir? Ayan. Pwede po pag-ulit? Kaya lang mahalaga yung krus dahil sa ginawa ni Jesus. Di ba? Kasi yung krus, kagamitan siya para parusahan yung mga taong masasama. Yun yung original na gamit ng krus. Pero nagsasign po ba kayo ng krus? Hindi po. Hindi kami nagsasign ng krus. Kasi wala namang utos sa Biblia na mag-sign of the cross. Pero ano pong magginagawa lang po ninyo sa pagkukuha ng krus? Paano nyo po ipapaliwanag yung ibig sabihin, paano nyo po magagamit yung krus na po yun? Sa ano ba ito? Ayaw na naman, nagsabi na naman. Hello? Hindi, naririnig ka. Okay lang. So, pinapaliwanag namin yung krus sa pamamagitan ng pagpapaliwanag nung ginawa ni Jesus. Halimbawa, katulad nung pinag-aralan natin tungkol sa sanctuary, di ba? Kaya tayo... Katulad po rin po ng... kaya tayo naliligtas dahil sa pagbibigay ni Jesus ng buhay niya. Ang kanyang buhay. Na yung kamatayan na experience niya, at that time, yun yung kamatayan na nakakahiya, pinakamasakit. Di ba? Sabi na naman. So, doon natin pinapaliwanag yung kahalagahan ng krus. Dahil naging instrumento yon para magawa ni Jesus kung ano yung kamatayan na
na experience niya. Mm. Sa pagtanong ko lang po Hmm. sa church niyo po may cross din, wala lang siyang ano, ano tawag doon? Yung ano ni Yung- Jesus Christ. Oo. Oo, merong sign ng Merong cross, di ba? sign ng cross. Oo. Oo, meron. Kasi hindi pa ako Oo. nakapasok sa church na sa inyo, yung Oo. religion niyo. Ako na din ang pasok kaya. Oo. Pero wala kang makikitang Kasi yung- rebulto. Oo. di ba? Opo, parang sa Wala, ano oo. din. Parang sa Cross lang dating siya. religion Mm. ko. Oo. Kasi ang church, yung word na church, actually is ibig sabihin nun, mga Tao. tao. Mm. Hindi siya building. Mm. So yung church, yun yung grupo ng mga tao na nananampalataya. Mm. Kasi nung panahon ni Jesus, ang simbahan nila actually yung mga bahay-bahay. Yung doon sila nagmi-meet, di ba? So kung saan nagmi-meet yung mga tao, nandun yung simbahan. Nakuha niyo yung konsepto? Kasi po naalala ko po yung sinabi ninyo noon na ang Israel, ang Rome at saka Israel, mas na, di ba nagtanong ako sa inyo, ba't hindi pinaka-main ang Israel na nasa Roma ang main? Kaya sinabi niyo po nung nagpanaginip si Constantine ng krus, kaya parang nakuha ko na naniniwala ba kayo sa krus? Si Constantine is emperor siya ng Rome. So, dati siyang pagano. So, nung na-convert siya, ayaw ko namang i-judge kung ano yung dahilan kung ba't na-convert si Constantine. Pero yung pinaka-pangunahin niyang dahilan, dahil natalo niya yung army nung kabila. So, yun yung malaking bagay na na-convert siya sa Christianity. Kasi nakakita nga siya ng pangitain. Na sabi sa kanya na cross nga. Yun na nga po noon. Tandaan. Kaya lahat ng mga ang tawag doon, mga kalasag ng mga soldiers niya, lahat pinalagay niya ng krus, di ba? So kung titignan mo naman sa Bible, walang yun ang mapapansin mo. Wala doon sa mga apostoles, si Jesus mismo, na naggamit ng krus na simbolo, di ba? Kasi dati, nung panahon nila, ang krus, ang simbolo noon, kahihiyan. Nung panahon nila, yung krus, ang simbolo noon, kahihiyan. Na pag ikaw, ipinako ka sa krus, o sa krus ka namatay, ibig sabihin, isinumpa ikaw. So, kaya lang naging mahalaga ngayon sa Christianity yung krus, dahil na-crucify si Jesus sa krus. Okay. Thank you po. Okay, so next week, next Thursday, spiritual gifts tayo. And then next week, magsisimula na tayo sa sa prophecy. Okay? Okay. Kasi tama-tama yung prophecy. Maraming mga nangyayari ngayon, di ba? Sa mga last week. Okay, kung wala na tayong katanungan, pwede tayong mag-end with a prayer. Let's have a word of prayer. Ama namin na nasa langit, maraming pong salamat. Binigyan mo kami ng pagkakataon na mag-aral ng iyong salita. Patuloy po kaming nananalangin na bigyan kami ng sapat na kakayahan para maintindihan ang iyong salita. Idinadalangin ko po ang aming mga kapatid na nag-aaral ng iyong salita ngayon. Si Gina, si Emmy, si Risa, si Arisa, si Ate Ivy.
At gayon na rin po ay yung mga kapatiran namin na nag-join sa amin ngayon. Si Ate Johnny, si Jenny, si Ate Janet. Sana po, biyayaan mo kami ng kalusugan. Bigyan mo kami ng malinaw na pag-iisip para patuloy namin maintindihan ang iyong mga salita. Sana po, sa Thursday, magsama-sama uli kami na makapag-aral ng iyong salita. Basbasan ang bawat isa sa amin, kasama ng mga pamilya na nagre-representa ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat sa pagmamahal na ipinakita mo sa amin at patawarin kami sa aming mga pagkakasala. Ito pang aming hinihiling, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Thank you.